nandun kami sa main battle area. So, yung responsibility ko doon actually, as the Scout Sniper Employment Officer. So, dala ko yung isang platoon, composed of, yung platoon kasi sa normal infantry battalion, marami yun sir. More or less 30 yun. Sa akin, ang dala ko lang nasa more or less 15. Si 15 Blas, parang individuals. ganun din eh. At siyam lang kay Blas dala, no? Yes, Mas sir. kakaunti sa kanya. Mas maraming dala mo sniper. Yes, sir. Galing sa school kasi sir, may estudyante akong dala din doon. May I dala see. din siya sa kabila. So, we were operational controlled by 4th Scout Ranger Battalion under then kay Lieutenant Colonel John G. Luntok. So, May class employment mo, 1995. so ang employment mo, isang batalyon lang tinutukan mo. Yes, sir. Actually, sir, bago ako nag-4th SRB, ang 4th SRB kasi is under Joint Task Force Vector eh. Under kay Sir Binluan. May class 1998. 1988, correction. Si Sir yung may hawak ng Joint Task Force Vector. So, pinunta ako doon. Tapos, further up ko na ako kay 4th SRB. So, overlapping ngayon yung trabaho ko, sir. Katabi ko kasi yung 3rd Scout Ranger Battalion eh. So, nasusuportahan ko pa rin siya. Ganon din doon sa kanan ko. Pero, I'm focusing my powers doon kay 4th SRB. Kasi, kung maalala natin, sa area ni Sir yung, yung Building 633, kung saan na matay si late Captain Sandoval, yung Medal of Valor awardee natin. Posthumously. So, yung pwede mo bang ikwento yung hirap mo nung nagsisimula pa lang, nung pagpasok mo, June? Yes, sir. June 2018, sir. So, nakita ko yung yung ravage na nangyari doon sa yung talagang gulo sa sa Marawi. Kumbaga, naging area ko na rin kasi nung yung Marawi nung mga past years eh. Sabi ko kanina sir, naging area of operation o area of responsibility ng 33rd Infantry Makabayan Battalion yung Marawi. Kasama yung Marawi, Lanao del Sur and some parts of Lanao del Norte, boundaries of Bukidnon and Lanao del Sur. So, ang pinaka-main mission namin doon sir is yun sir, scout sniping, counter sniping, and we focus also on intelligence gathering sa kalaban kasi kami yung may mata eh. Kumbaga, kami yung mata doon sa loob. And we also act as forward observer ng mga 105mm mga mga indirect fires natin, as well as close air support para sa mga Philippine Air Force aircraft natin, yung mga nagdi-deliver ng bombs. So, aside doon sir, isa sa nakita ko personally is to support yung mga assaulting troops natin. Yung mga assaulting troops natin kasi we're supporting yung 4th SRB. So, very mobile yung very kinetic kasi yung sa area namin eh, sa sector namin. Mamaya alis yung kumpanya, mamaya babalik, lilipat sa kabila, tutulong sa kabila. So, very fluid yung So, hangga't kaya naming suportahan namin. Kaliwa kanan, harap. So, yung sa tropa naman, yung mga assaulting troops natin, nagbi-building to building kasi sila, sir. So, kami yung may mata. Bago nila pasukin, kailangan namin kahit papaano, maklear namin yun, makikita namin. Excuse me. Kahit papaano, alam namin yung laman doon, ibato namin sa kanila para ma-visualize nila kung ano yung pwedeng mangyari doon. Gagawa sila ng kanilang plano. Kasi pangit yung pagpasok na lang nila, biglang birahin sila doon. May mga, pwede mo ikwento isang dramatic na gano'n na senaryo na buti na impormahan nyo sila na yun yung laman ng isang building? Yes, sir. Meron, sir. At that time, buhay pa si Sir Sandoval. CEO kasi siya ng 11 SRC. I think yung building yata is, that was 570. I forgot the building. So, nandun din yung mga estudyante, SR 200 and 201, ongoing test mission. So, nandun kami sa area ni Sir Sandoval kasi mataas yung building niya. So, nakikita namin doon yung mga ginagawa ng estudyante.
kami na rin nagdidikta, ito gawin mo, spider yun, na ano namin din yung Spider-Man approach ng estudyante. Gilidan mo, akyatin mo na yung building, dito ka sa gilid, ano, kasi nakikita namin yung kalaban. May tumatakbo doon sa loob, nandun sila, nag-aabang sila sa loob. Yung kalaban, natuto siya along the way, nung tumagal, hindi na siya sa taas. Alam niya meron kami. Mm. So doon siya sa baba. I-maximize niya doon sa baba para pagpasok ng assaulting troops, doon niya birahin. So, nakikita namin sila. So, ito yung approach natin. So, with good communication sa mga assaulting troops natin, sa 4SRB, tsaka yung estudyante. So, ito yung mga nire-recommend namin. May direct contact kami sa kanila. Ganito gawin mo. Mag-spider, ano ka dyan. Akyatin mo dito sa gilid para ano. Tapos, ito yung gawin mo. Nandyan sila sa baba. Nabibilang namin. Do hindi lang namin mabira kasi may very mobile din sila. Very mobile sa baba. So, kung ano yung nakikita namin na information, yun yung binibigay namin. Pinifeed namin dun sa mga assaulting troops natin sa baba. Laking bagay pala talaga yung ganun na kayo naka-eyes on palagi, no, na ano, no. Meron ka rin ba hindi makalimutan na yung mga kinounter sniping nyo na mga target nyo? Meron, sir. Actually, na-wounded din yung isang tropa ko dyan eh. Actually, kadikit ko siya mismo eh, yung tropa ko na sniper. Na-wounded siya sa paa. Talagang may sniper din sila. Hindi lingid sa kalaman ng lahat na capable naman din talaga sila. They have good rifles. They have good scopes. So, napapasukan nila minsan yung mga ibang boss. Actually, may ibang casualty na sa ibang sektor, kaya nilang bumira ng ano din, medyo malayo. May isang instance kasi dyan, sir, na ano eh. Ang trabaho kasi namin, sir, 24/7 talaga kami. Literal. I, as the officer, as the sniper employment officer, sabi ko, unang briefing ko sa tropa, ito, hindi to laban ng individual lang. I know, you are all trained. We are all trained scout snipers. We have been exposed to different scenarios kasi iba-iba tayong unit. May SPSG, may NP area. So, wala dito ang sabi ko sa kanila. We are a team. We are moving as a team, sabi ko. Yun ang unang briefing ko sa kanila. Pagdating dito, magtiwala lang kayo. Kung saan ko kayo ilagay, ganyan. Huwag kayo mag-alala. Doon naman ako. Hindi ako absent. Nakikita nila yan. Talagang samahan ko sila dyan. Maghapon na sumisilip lang kami. Lo and behold, pagdating na ng 5 p.m., tatawid na yung maraming terrorist. Sabay-sabay namin silang birahin with coordinated firing. So, monitor namin sa radyo, sir, na may makasulti sila, may binira sila ng aso. Aso kasi ang term nila sa atin. So bumira na naman sila, sabi niya. So, doon namin mako-confirm, sir. So, lahat ng hit namin dyan actually is, yan, sir, with reports. Kasi sabi ko sa kanila, kung titira tayo, huwag kayo magsinungaling. Dinideceive nyo lang yung sarili nyo. You have, may parameters kasi tayo. Yun ang emphasis ko sa kanila. May parameters tayo kung ilan yung na ano mo. Mostly kasi, sir, ang bira namin, hindi kami tumitira. Less lang kami tumira ng umaga. Kasi yung kalaban, nag-adapt na rin siya eh. As time passes by. Sa gabi kami. With the Kasi help of thermal, may thermal na kayo. May thermal kami. So, 24/7 through rotation para hindi naman magsawa yung tropa ko. So, 24/7. So, sa awa ng Diyos, we have 43 confirmed and 11 unconfirmed. So, sabi ko 54 kahit papano. Yung team nyo? Yes, sir, yung buong team na hawak. Yung buong team mo? So, emphasis ko doon na hindi lang to individual na joint effort natin to. So, kung ano yung hit nyo, hit natin lahat yun. Sabi ko sa kanila. Yes, sir. With 54. Sa 54, 11 yung unconfirmed lang yun, sir. So, 54 total nung ano mo. Yes, ano yung masabi mong pinaka matinding challenge nyo dun sa... Nung gabi ba may challenge pa sa inyo o madali na lang? Yes, sir. Sa gabi kasi, sir, sabi ko nga, sir, nag-adapt na rin yung kalaban eh. He has to mimic yung... Gayahin niya yung aso na rin. Gayahin niya yung aso kasi alam niya na hindi bibirahin eh. Nakikita niya kasi eh. Blackout na dyan eh kasi wala nang kuryente nga. Pag mumove yung aso, hindi binibira. So, he has to mimic yung movement ng aso para hindi siya birahin. Pero ma-determine namin, sir eh.
Sir, nag-ano sir. So mostly kasi sir, gabi namin binibira. So from 100 and ano hanggang 300 nandyan lang yan sila. So malapitan na rin talaga Malapitan na lang din ng sir mga panahon yung na yun. away. Yes sir, Mm. malapitan lang din. May time pa nga sir na, yan sir, gumagamit na rin sila ng technology through drones. They have their own drones. Mm. Hindi, lingid sa atin yan. Nakikita natin sa Facebook yan. They have their drones. So, we have to take down yung mga drones nila. So nakaka-take down din Yes sir, kayo? nakaka-take down tayo. Hmm. Tindi, no? Yung pala, so masabi natin na yung peak talaga ng sniper group, ng sniper power na employ talaga sa Marawi, no? Yan kasi nag-bloom na kayo lahat sabay-sabay eh. Nag-start kayo and then ito na yung ikaw, lalo na ikaw, nag-champion ka sa Australia. Ay, sabak ka ba naman sa Marawi? Di wow, di ba? Parang gamit na gamit mo agad yung training. Masami mo bang napakalaki na naitulong na sniper sa Marawi? Yes sir, nasabi ko nga kanina sir, nagbubus kasi ng moral din ng mga assaulting troops natin yun. Na alam nila na may nakakasilip sa harap nila na hindi nila nabivisualize, hindi nila nakikita mismo. So, yun yung tulong natin sa kanila. Yun yung mga gamit namin. We are the eyes, hindi lang ears, sa close air support, sa indirect fires, intelligence sa gathering na rin. Yes, sir. In an urban setting. Kasi nasanay kasi tayo sa Ranger na more on jungle. So this time urban. So you have to consider lots of obstacles doon. Kasi yung mga bahay, solid yung bahay. Marami sir, halo-halo na. Pero sa'yo, anong pinakamahirap na challenge mo as a sniper employment officer? Yun sir, yung medyo hindi man kami devastated kumbaga sir. Yung pagkamatay ni Sir Romel Sandoval, Captain Romel Sandoval. September yata yun sir, namatay siya. Sa'yo, ikaw ba may area nun? Yes sir, under CO kasi siya ng 11 SRC, under ni Sir Lontok. So ako yung nagsusupport sa kanila. Nung pinasok yung building 633, kami yung nagko-communicate ni Sir. Actually, ako yung nag-recommend sa kanya. Ito sir, yung papasukin mo, third floor ka muna sir. Sabi ko sa kanya. Hindi ka pwedeng sa baba muna sir kasi wala akong kita sa baba. Medyo madilim. So, i-clear muna natin lahat sa taas sir. So, clear muna niya yung third, akyat, kasama ng 11. May support din na ibang kumpanya sa baba. So, clear sir, wala akong movement na nakikita, ganun. So, may constant communication kami. Excuse me. Pero pagbaba niya, doon na, medyo na-blind na kami sa baba. I see. Which is doon na nangyari nga, na wala na. As in, zero na kami kasi blind spot na yung baba sa amin. Ilang floors lang ang kita mo? Ang kita namin, sir, from second floor up to the, I think, 6th floor, kita namin yun. Pero pagdating dun sa baba, pinakababa underground, sa ground niya mismo, first story yata. Wala na sir, wala na kaming kita doon. Pero I'll make it sure, sabi ko kay sir, na makikita ko yung hindi naman 360 kasi dineploy ko lahat na para makikita hindi lang iisa yung focus namin. Yun sir. Inaapektuhan ka rin dun sa pagkawala ni Romel? Yes sir, kasi dumaan mismo sa harap ko si sir Actually, classmate ko si Sir Romel Sandoval sa Advance way back 2014 to 2015. Classmate ko siya sa Advance. Tapos, yun nga, yung communication namin doon, constant. Na nagtatanong siya, ganito, ano meron dito? Sir, ito yung meron dyan, sir. Yun na, nung nakita kong may casualty na doon sa baba, kasi hindi na lumalabas sa radyo si sir. Lumapit na ako doon. Supposed to be, hindi ako pwedeng lumapit. Bumaba na ako doon. Lumapit ako sa 10 SRC na yata yung nandun sa loob. Tapos yun nga, dumaan na sa akin si sir. May mga tama na si sir. Sad to say, nag-expire si sir. So, kahit paano, sabi ko naman sa kanya, sir, the best effort naman tayo doon.
Ah, wala, hanggang doon lang talaga si sir. And then, nasa PMA ka ngayon, teaching cadets, where you and Romel graduated, di ba na... But of course, nag-CO ka muna ng, pioneering CO ka muna ng 21st. Yes, sir. Nasa HPA ako at that time, sir, kay Gerald Bautista. Tumawag si then FSRR commander, sir, si Brigadier General William Gonzales, MA class 1989. Sabi niya, Rudy, balik ka ng regiment, sabi niya. At ano natin, ayusin natin, gawa tayo ng ng Scout Sniper Company. Ikaw yung unang mag-CO, sabi niya. Sige sir, sige po sir, sabi ko. So bumalik ako, sir. So na-create po sir yung yung 21st SRC with the help, syempre sir, yung mga staff, FSRR staff, yung mga nakasalamuha ko dun sir, si Sir Jumalesa. Siya yung G3 at that time. So puspusan yung niya, na i-push niya talaga na ma-create yung 21st SRC with the direct supervision ni Gerald Gonzales, sir. So, Kasi ito yung kwan, di ba? Parang itong pag-create ng isang sniper company, yan na rin, yan talaga yung validation na yung sniper sa Philippine warfare ngayon ay talagang kailangan at talagang tested na tested, di ba? Through your yes, company. Sir, yes, sir. Personally, sir, malaking tulong niya, sir. Kasi ma-answer natin yung gap, yung kumbaga fear of the unknown ng mga assaulting troops natin. Kasi nakikita namin yung sa malayo pa lang, kita na namin yung kalaban. Doon hindi namin siguro maputokan, at least ma-observe namin what is yung meron dun sa harap, kung kinakaharap nila, kahit paano mabibigyan namin sila ng idea through yun, yung mga silip natin. So bilang ngayon, nasa PMA ka ngayon and you are directly influencing cadets to serve the country, di ba? Of course, automatic kailangan mag-serve. Pero beyond pa yung hinihingi mo sana sa kanila because you have seen it, you have done it as a sniper, as an officer. So ano yung mga tinuturo mo ngayon sa PMA bilang head ng Department of Ground Warfare? May kahit paano naman, sir, yung mga experiences natin sa labas, sabi ko nga, sir, ipasis ko sa kadete, itong mga ito, hindi lang naman kami. May mga nauna pang generation na mga upper class natin na bumuno na yan. Yung iba namatay, yung iba nag-retire na lang. Kumbaga nakapag-establish na yan sila. We have to fulfill this. Kumbaga may 50% na tayo na kumbaga na-create nila . Kumbaga bubunuan lang natin yung 50%. That is, gawin lang natin yung trabaho natin, being officer. So may kahit paano na ambag ko naman hindi naman naambag, kumbaga na share ko sa kanila yung may konting principle, may Rudy principle ako, sir. Alam ng kadete yan, sir, especially yung mga Army cadets. R stands for readiness, U stands for uprightness, D is for dedication, and Y is for yield to duty. So very basic lang naman, sir. Yung Ano readiness, yung Y? Yield to duty? Yield to duty, sir. Yield to duty. So yung readiness, sir, is very very simple na very simple na word. It gives importance sa kung paano tayo maging prepare at all times, physically, kumbaga mentally, and emotionally. Kasi we're expecting very rigorous, regimented life kasi yung pagiging officer. Hindi lang naman to sa Army. It's applicable kahit sa ibang branch of service. So it means a lot, not only sa pagiging fit and skilled, but also being tactically aware at tapos intellectually equipped. So pag sinabi nating readiness, yan, sir,
Nag-undergo tayo ng schooling, so we have to study and study and study. Hindi lang within military but outside military. So, yun yung pag-ano ko sa word na readiness. So, we have to anticipate yung mga challenges and being proactive sa approach natin kung ano yung nakikita natin na magiging mali, magiging problema sa hinaharap. So, isa pa sir, sabi ko nga. So, it's better to sweat in training than to bleed in battle. So, kaya binobombard namin sila ng military skills enhancement program as DGW in charge sa mga army activities ng cadets. So, yun sa akin sir yung readiness. Applicable sir, hindi lang naman sa kadete, even sa mga civilian, mga simpleng civilian sir. Readiness. So, kung may kalamidad, dapat prepare tayo. Mga LGUs natin sir, readiness. Kailangan din nila yan. Personally, simpleng mamamayan ka, you ready yourself, ano yung gusto mo mangyari, mag-aaral ka ba, mga ganun, simple lang ganun. Tapos, in terms of uprightness naman, sir, ito yung, kumbaga, integrity mo sa sarili mo. Honesty and integrity sa lahat ng ginagawa mo. So, you have your ethical conduct. So, as future officers, so, you have to embody the highest moral standards. So, this includes honesty, fairness, nandun din yung moral courage to do what is right. So, it boils down sa character mo as an officer. Which is a Pagdating big part ng Yes. PMA training Yes, talaga sir, yung character development. Yan ang kumbaga bread and butter ng PMA kasi nakikita ko sir. All the officers there are doing their part. Kahit yung mga nauna na mga officers na asan dyan, they're doing their part to breed, to own this, to sharpen these officers, especially on the leadership aspect. Meron tayong tinatawag na Cadet Leadership Development System. So, kuplebo ka, ito dapat ang alam mo, yearling ka, ito dapat. Pagdating mo ng second class, yung tinatawag na squad leader, pagdating mo na organizational leadership ka na sa first class. So, yun sir yung, kumbaga, anuhan ng character sir. And in terms sa dedication, so very basic din sir. So if we talk about dedication, yung unwavering commitment natin sa mission natin, para sa team mo, siyempre gusto mo silang mabuhay, yung dedication mo sa trabaho, ito ginagawa mo to, dedication mo for your country, sa flag, especially sa flag, to the Constitution, for the Constitution. So yung perseverance and resilience mo in the face of different adversity, yung pagiging resilience mo, kasama na rin sir. You have the deep commitment to personal and professional growth. So, pag sinabi mo kasing military sir, sabi ko nga, emphasis ko sa kadete, pag sinabi mo military, duty yan. Unang-una talaga ang duty. So, Yung sense of duty kasi, hindi, lalo na ngayon, ito ganito, West Philippines, umiikot tong mga ibang issue natin ngayon. Yung principles na sinasabi mo kasi, especially sa readiness, sense of duty, through these war stories kasi, indirectly, nasa-share natin yung mga ganyan na values natin sa military na in the hope mag-rub off sa mga kabataan, di ba? Yes, So, tama-tama kasi na ikaw ngayon ng head ng Department of Ground Warfare, which is directly training yung Army cadets, di ba? So, akma-akma talaga yung ginagawa mo. Yung, lalo na yung yield to duty kasi sinasabi mo nga, first major experience mo as a young lieutenant, i-recover yung isang tao mo na patay. Duty talaga kasi yun, di ba? yes sir. So, anong fulfillment mo ngayon na nandiyan ka, you have journeyed, colonel ka, you're directly influencing yung leadership development ng next generation of military leaders. Yes. Ano yung fulfillment mo at this stage? Initially kasi sir, nangarap din ako maging sundalo sa awa ng Diyos. I was brigade commander ng Corps Commander sir, in short. Corps Commander ng Citizens Army Training nung high school ako sir. I was the
yung Corps Commander sa La Union National High School. So, may semblance ng pagkasundalo na rin kahit paano, sir. Tapos yun nga, sir, sa kwento ko dun sa Army, timing pa nun na may dumaan din na mga sundalo, yung pala mga plebo ng PME, sir. Lalo ako na-encourage. And I have this, yung teacher ko nung high school, sir, second year high school. May dala-dala siyang mga core magazines. Kasi may pamangkin siya at that time. I think class 96 yata. Binibigyan niya ako ng core magazine yata tawag nun nila nun, sir. Tapos nakikita ko yung mga mukha ng kadete. Only to find out, ito yung mga mukha na nandoon, nakatrabaho ko sila sa awa ng Diyos. Sabi ko, ang liit lang talaga ng mundo. So, yun yung isa sa mga nag-encourage sa akin, yung teacher ko. So, tinulungan niya ako financially para i-comply yung mga kailangan i-comply sa Biluna. So, with the 4 years sa PMA, sir, kahit paano, sir, na-internalize natin kung ano yung tinuro sa atin. Especially on the leadership aspects. Volunteer talaga ako na Army, sir. Yan. Ever since, sir. Thank you very much.